Makiki-open naman ang mga camera. Kahapon, di ba tinuruan ko kayo nung sa linear LSA? Tama ba? Kahapon. Ito nga lang, ibig sabihin, dadalawa lang ang So, kahapon, linear LSA. Ano? So, kinuha natin yung mga normal equations. And nag-try tayo mag-solve ng mga linear LSA. So, ngayon naman, magdadagdag tayo ng tatlo. So, meron tayo dito tatlo pa na introduce. Okay? So, wait lang. So, yan. Quadratic regression. Ano? Sa quadratic regression, okay, yung quadratic regression natin, ang kanyang magiging equation, instead na y equals to a plus bx, magiging y equals to a plus bx plus cx squared. So, ang mangyayari is, hahanapin natin ngayon yung values ng a, b, and c. So, paghahanap natin ng values ng a, b, and c, makukuha natin yan gamit yung ating normal equations. Hey, wait lang. Ilagay ko lang ulit yung linear regression. Di ba kahapon sabi natin y equals to a plus bx. Yung ating normal equations natin dito ay summation of y equals to na plus b summation x. Then, summation of xy equals to a summation of x plus b summation of x squared. Tama po ba? Yan yung kahapon. Ano? So, ano sunod natin na gagawin? O di, kuhanin naman natin yung normal equations ng quadratic regression. Okay. So, dito naman sa quadratic regression, meron tayo dito na normal equations. Summation of y. Since, di ba, kailangan natin ng tatlong unknowns ngayon, yung a, b, and c. So, ito, madadagdagan to ngayon. Madadagdagan ng isa pang term. So, may summation of y equals to na plus b summation ni x plus c summation of x squared. Tama ba? So, tingnan ninyo, quadratic. Quadratic siya, x squared. Kung mapapansin nyo din dito sa ating linear regression, after ng summation of y, naging summation of x. Diba? Ang summation of x ngayon, merong summation of x din dito sa a. Tama ba? From n, naging summation of x. So, ganun din dito. May summation of x, y equals to a summation ni x. So, nadagdagan ng variable x itong a. Diba? Plus b, summation of x squared, plus c, summation of x cubed. Ang kaso, ito, linear pa lang. Diba? Kailangan nating umabot ng quadratic. So, dapat ito ay summation po ni x squared y equals to, o kung saan nag-start to, yun din ang katabi ni a. So, a summation po ni x squared plus b summation ni x cube plus c summation ni x to the fourth. So, yan ngayon yung ating normal equations. So, paano tayo ngayon pag maghahanap tayo ng values ng mga x squared, x cubed, x to the fourth, xy at x squared y? So, from the given data points na x at y, magdadagdag tayo ng column. Yung column natin may laman na lahat ng powers muna na x. So, may column for x squared,
May column for x cubed. May column for x to the 4. Ano? Tapos meron din tayo dito ng xy at x squared y. Ano? So, dinagdagan lang natin yung column natin. Ano? So, just take the summation ng lahat ng column at ipa-plug lang natin yan dito sa quadratic na normal equations. Ano? So, after nating i-plug, pwede tayong gumamit ng Cramer's rule. Ano? Sabi kasi nung sa ibang section, O1, O2, O3, O4, tsaka O6. No? Goods daw sa kanila yung Cramer's rule. Kapag ka 3 by 3 or tatlong equations. Ano? Kung yun yung mas magadali di ba? O kung mas madali sa inyo na mag Gaussian elimination, pwede lang din. Basta makukuha niya yung values ng A, B, and C. Once na makuha na natin yung values ng A, B, and C, i-plug nyo na dito sa ating final answer na y equals to A plus bx plus cx squared. And that will be your final answer. Ano? So, yan ngayon yung ating magiging quadratic regression. Okay? So, ito yung ating normal equations para sa quadratic regression. Ito yung gagawin yung table. Ito yung hahanapin nyo na variables, A, B, and C. Tapos, i-plug nyo lang sa ating quadratic regression. Ano? Naintindihan po ba? No? Nasaan yung iba? So, hindi ko nakikita. Nasa labas pa kayo, no? Ano yung pinasa nyo kanina? May pinasa ba kayo kanina? Ano? Output? Filipino research po. Filipino research. Sabi nyo, hindi kayo pupunta school. Di sana pa, nakapag F2F na tayo. Pumunta din naman pala kayo. Sige. Uy, mag-open kayo dyan. Camera. Hindi ko kayo makita. Saan kayo nakapwesto ngayon na? Sige. Ito yung ating quadratic regression. How about exponential regression? Yung exponential regression natin, yung ating expected function naman ay y equals to a e raised to bx. Ano? Y equals to a e raised to bx. So, to solve this exponential regression, mas maganda kung gawin natin siyang linear para mas madali. Gawin natin siyang linear for the meantime. So, gagawin natin siyang parang format ng y equals to a plus bx. Okay? So, how are we going to do that? We have here y equals to a e raised to bx. Para mawala yung exponent na bx, pwede tayo mag-apply ng ln both sides of the equation. So, magiging ln of y equals to ln of a e raised to bx. Okay? By the properties of natural logarithm, sabi natin, di ba? That ln of AB equals to ln of A plus ln of B. Tama ba? Paano natin gagamitin tong property na to dito? Pwede natin gawin is mapaghiwalay si A at si E raised to BX. So, mangyayari, ln of Y equals to ln of A plus ln of E raised to BX. Simplify pa natin tong ln ng E raised to BX. May property ulit ng natural log. So, meron tayong ln of x raised to A equals to A
ln of x. Diba? So, by this one, yung exponent na bx, pwede natin siya ibaba. So, magkakaroon tayo ng ln ng y equals to ln of a plus bx ln of e. Ano pa yung pwede natin diyang isimplify? Sa equation. ln of a po. Anong magiging value? 1 po. 1. Ano? So, ln of e equals to 1. So, pwede natin ito simplify as ln of y equals to ln of a plus bx. Pero, hindi pa siya kagaya nitong linear na ito. Tama? So, to do that, let us try to substitute ln of y as capital Y muna. Okay? Ganun din yung ln of a. Si ln of a, palitan niyo muna ng capital A. So, ano mangyayari sa equation natin? So, magiging capital Y equals to capital A plus B small x. Nasundan po ba yung part na yan? Pinalitan ko muna si capital Y as ln Y at saka yung ln A ginawa kong capital A. Di nga naman, naging linear na itsura. Tama ba? Kung itong exponential regression, naging kamukha na ng isang linear regression, ano kaya yung magiging normal equations nito? Pwede nating ibatay yung ating normal equations ng exponential regression dito. Sa normal equations ng linear regression. 'Di ba? Ang gagawin nyo lang is papalitan ninyo yung small y ng capital Y at yung small a ng capital A. Nasundan po ba yung part na yan? O, 'di ba? So, yung small y, papalitan nyo ng capital Y. Yung small a, papalitan nyo ng capital A ngayon. So, anong normal equations natin para sa exponential regression? So, meron po tayong capital Y equals, a summation of capital Y equals to n capital A plus B summation ni small x. Di ba? Pinalitan ko lang yung capital, yung small y ng capital Y at small a ng capital A. Tapos ano pa? Di ba may isa pa equation? No? So meron tayong summation of small x capital Y equals to capital A summation of small x plus B summation of x squared. Nagets po ba yung part na yun? Ano? Again, capital Y is ln of y and capital A is ln of A. So, kung gagawa kayo ngayon ng table, gagawa tayo ngayon ng table. Magdadagdag kayo ngayon ng column for capital Y, which is the ln na y. Ano pa idadagdag nating column? Kailangan nyo ng column ng anong column pa kailangan? After ng capital Y, anong column kailangan? Column ni x squared. Tama ba? Kasi may x squared pa dito. Ano pa kailangan? Anong column? Si x capital Y. Tama ba? Yun pa yung isang column. X capital Y. Naintindihan po ba yan? Di dyan kayo ngayon kukuha ng mga summation. Summation ng x, summation ng y, summation ng capital Y, summation ng x squared, summation ng x capital Y. After nun, input nyo lang dito. And then, pag na-input na yung mga summation, ano yung mga mahanap natin na values?
Sige nga daw. Mr. Aguila. Anong makukuha natin na values dito? Pag nag-substitute na tayo ng mga summation. Hindi. Tapos na tayo dun eh. Nakuha na natin yung mga summation. Sinubstitute na natin dito. Ano yung mga makukuha natin values? Mr. Palogme. Capital A po at B. Capital A at saka small b. 'Di ba? Yun yun. Yun yung makukuha natin. Ang gagamitin nyo na ditong process ay substitution na. Substitution method. Ano? Pagka linear. Pero kapag ito, quadratic, ewan ko, mas efficient siguro ang Cramer's rule. Kasi mas mabilis kayong kumuha ng determinant eh. 'Di ba? Ewan ko lang kung yun ang trip ninyo. Ano? Okay. Final answer na po ba to? Capital A at small b? Hindi pa, di ba? Ano ba yung kailangan natin sa exponential regression? Y equals to small a e raised to bx. Hindi natin kailangan si capital A. Paano natin kukuhanin ang value ng small a? Di ba merong relationship kanina? That capital A equals to ln of small a. Ang tanong, what is the value of A in terms of capital A? What is the value of A in terms of capital A? Ano magiging equation ng small a using capital A? Sige nga daw. Anong mangyayari? Magiging e raised to capital A. Diba? Ano ang reverse process ng natural log? Pwede exponential. Diba? Oh, ayan. Para makuha na si capital A, meron tayong A equals to e raised to capital A. At pag nakuha nyo na yung A at saka yung small b, ilagay nyo na dito sa Y equals to A e raised to bx. Final answer. Naintindihan po? Sundan po ba yan? So, tingnan nyo na, no? So, nagbago lang po yung ating pagkuha ng table. Nadagdagan lang ng isang column galing dun sa linear regression. Ano? Okay? Susundan pa po ba? Next tayo. Next natin is power regression. Ito na yung last. Yung power regression naman may equation na y equals to ax raised to b. Y equals to ax raised to b. Again, nahanapin natin yung a at b dito. So, same lang nung ginawa sa exponential, gawin muna natin itong linear. Nakagaya ng y equals to a plus bx. So, to do that, let us apply ln to the both sides of the equation. So, magiging ln of y equals to ln of ax raised to b. By the property of natural logarithm, yung a at x raised to b ay pwedeng paghiwalayin. Ano? So, magiging ln of y equals to ln a plus ln x raised to b. And again, yung ln x raised to b ay pwede nating ayusin pa yan. So, magiging ln of y equals to ln ng a plus b
ln of x. Sundan po ba? Sundan yung mga pag-ln. Sure kayo, ha? Okay. Lahat ngayon ng ln, palitan natin ng capital letters. So, yung ln of y, palitan ko. Capital Y equals to ln of y. Sunod, capital A equals to ln ng A. Last, capital X equals to ln of X. Sundan po. Sundan. Oh. Edi yung equation natin, magiging capital Y equals to capital A plus B, capital ng X. Okay? Sige nga daw. Ano yung magiging normal equations natin dito? Tawag ako, ha. Ano yung mga magiging normal equations natin? Tawag lang tayo. Si Miss Biscocho. Hello po, Miss Biscocho. Wala. Mr. Rocco. Hello, Mr. Rocco. Wala din. Si Mr. Orino. Hello po, sir. Hello. Ano yung ating magiging first normal equation na pwede nyong i-pattern sa linear? Ano yung magiging first normal equation ng power regression? Summation of y na malaki po. Capital Y. Yan na lang. Is Equals. equal to n capital A plus B summation of capital X. Yan. Okay? Thank you po. Yung sunod nating normal equation dito. Miss Azucena. Wala. Si Miss Azucena. No. Miss Azucena. Ano po yung ating magiging sunod na normal equation? Ayan. Static lang. Wait po, sir. Ayun. O, sige. Ano po? Summation of XY po. Anong XY ba yan? Capital, small, XY po is B summation of capital po. capital, X, yung Y. Y. Capital din po. Ayun. Equals. Capital A summation of X. Anong X? Small o malaki? Malaki po. Capital. Apa. Plus. Plus maliit pong B summation of X squared Anong X? na malaki. Yun.
Okay? So, yan yung ating magiging normal equations dito. So, paghanap nyo naman ng table, so, meron tayong column for x, column for y, kasi yan yung given, di ba? So, uunahin ninyo yung mga ln. So, column for capital X, column for capital Y, column for capital X squared, at column for capital X, capital Y. Then after nun, kunin nyo na yung mga summation. No? Input nyo ulit dito. Anong makukuha nating values? So capital A at saka capital, B, ano? Since hindi naman natin kailangan si capital A, ang kailangan natin ay small a, using the relationship of capital A equals to ln of A, still, small a equals to e raised to capital A. Ano? Kapag ka nahanap na po si small a, ang magiging final answer ninyo ay y equals to ax raised to b. Naintindihan po ba? Sundan po. Again, lahat ng nasa table ay 4 decimal places ha. Kung ano na yun nasa table, yun yung gagamitin ninyo sa sunod. Ano, kunyari, kagaya ng lnx dito, 4 decimal. Eh di ito ng 4 decimal na itong i-square ninyo. Okay? So, lagi 4 decimal. Ano? Sige. Try na tayo mag-solve ng quadratic regression, exponential, at power. Ano? Dun sa kahapon, di ba? Given sa atin ay capital X, XY. Meron tayong 1, 5, 7, 9, 12. Yung katapat niya ay 10, 15, 12, 15, 21. So, try natin naman gawan to ng quadratic regression. Ano? Gawan natin ng quadratic regression to. Sa quadratic regression, ano yung ating equation na gagamitin? So, meron tayong y equals to a plus bx plus cx squared. Tama po ba? Ano? Yun yung gagamitin natin. Ano? Yung normal equations natin kanina is summation of y equals to na plus b summation of x plus c summation of x squared summation of xy equals to a summation of x plus b summation of x squared plus c summation of x cubed, and then last summation of x squared y equals to a summation of x squared plus b summation of x cubed plus c summation of x to the fourth. Ano? Okay, so gawa tayo ngayon ng table. Gawa tayo ngayon ng table. Ano? So, kailangan natin sa table ay summation ni x squared, ni x cubed, x to the fourth, xy, at x squared y.
Okay, sige. Makikitype naman sa comment section. Ano yung mga values natin na x squared? Makikisolve. Ano ang values natin na x squared dito? Pa-type naman. One 25, 49, 80. May kikuha na x cube. Ano yung ating data sa x cube? Mga nakapatay na naman ang inyong camera. Ginagawa niyo ba sa instructor na iba? O sa akin lang? Sa akin lang kayo nagpapatay ng camera, no? Ano? Naku, sa akin nga lang pala kayo nagpapatay. E di, may favorite pala kayo. Kasi, napagpapatay na kayo ng camera sa akin eh. Diba? Naku, ganun pala kayo. 1, 1, 2, 5, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 7, 2, 8. Oh, column naman na x to the fourth. 1, 6, 2, 5, 2, 4, 0, 1, 65, 61, 20, 7, 3, 6. XY. Hindi kayo nakakalkilo, naka-Excel kayo. Na-Excel ba kayo? Kung nagkakalkyo kayo. Kalki po, sir. 10, 75, 84, 135, 252. Last. Ay, di pa pala. X squared. Column na x squared. Makikikuha. Last. Makikikuha naman ng lahat ng summation. Summation ng x, summation ng y, summation ng x squared, summation of x cubed, summation of x to the fourth, summation of xy, at summation ng x squared y. Makikitype.
Okay. What is our equation number 1? Mr. Semira. Equation number 1, Mr. Semira. $73 is equals to NA. Ano yung n? Saan manggagaling yung value ng n? Saan? Kung ilan ang data points. Ano? What is the value of n? Mr. Semira? 5 po. 5? 5A plus B 34 plus C 300. Next. Mr. Alcaraz. Mr. Alcaraz. Equation number 2. Wala. Mr. Sean Michael. Hello po, sir. Yes po. Second equation. 556 is equals to A Unahin niyo ano na. 300. Ay, A Numerical 30. Sige pa. 34A plus 300B plus 2,926C. Okay, thank you. Last equation. Sige, Mr. Aldrin. 5,212 equals 300A plus 2,926B plus 30,324C. Okay. So, ito, ibibigay ko na sa inyo to, no? Kaya na mag-solve ng values ng A, B, and C. Pwede kayong gumamit ng Kramer's rule. Ano? So, once na ma-solve nyo na dito yung values ng A, values ng B, value ng C. O, input nyo na dito yung inyong final answer sa y equals to A plus bx plus cx squared. Ano? Sa inyo ka na ipapaubaya yan, ha? At yan naman ay nagawa na natin yung mga Kramer's rule dati. Naintindihan po? Hindi pa tayo tapos. Ano? Kasi quadratic pa yan. May dalawa pa. Diba? O, yung dalawa pa. Kuhanin natin. Gamitin naman daw natin si letter B, exponential regression. Sa exponential regression, what is our expected function? So we have y equals to a e raised to bx. Y equals to a e raised to bx. Yan. Ano ang ating mga normal equation? So summation of capital Y equals to n capital A plus B summation of x. We have also summation of x capital Y equals to capital A summation of small x plus B summation of small x squared.
So, gawa tayo ngayon ng table natin. Gamit ito. Makikikuha naman ng column ng capital Y for decimal places lang. Point 2.3026. Yung column ng x squared, kopyahin na lang sa kanina. 1, 25, 49, 81, 144. May kikuha naman po ng column ng x capital Y. 48, 49 ha, ito. Hindi 48, 50, 48, 49 dapat. Makikuha naman ng x capital Y na column. Two point 3026, 13.5403. Wait lang. Ano pinag-multiply nyo? 13.5403. Ano nga yun? 5 times. Wait lang 5 times 2.708. Dapat yung sagot nyo yung ano, kung ano yung nasa loob na ng table, yun na lang din yung gamitin ninyo. Kunyari, kagaya nito, x times ito. Yun na yun. O yun na i-shift store. Ha?
So, dito ay 13.5405. Yung isa, ito, yan, ito na yun, 17.3943. Tapos, 24.3729. Sunod ay 36.543. Ay, 534 pala. Ang gawin nyo na ay kung ano ang values dito ha. Tsaka value dito. Yun ay pag-multiply ninyo. No? Ha? Naintindihan po ba? Kung ano na ha, nakalagay dito. Yun ang pag-multiply ninyo. Okay. Ang makikikuha ng summation. Pa-type ng mga summation. Thirty-four. 1443 o 1143? 1443 po, sir. 1443. Ayan. Oh, after nyan, ilagay na natin dito, no? Input nyo na. Ano may equation number 1? Mr. Reyes, Brian. Ano po, 73 73. is equal to 5 times A, capital A, Capital A. plus Ay, ba't 73? Capital Y po yan. capital okay, 13, ano po pala, 13.2482 Okay. is equal to 5 times capital A plus B times 33 po. 34. Next equation. Mr. Barola. Mr. Barola. Ang second equation, wala. Mr. Ekinan. Wala. Mr. John Gabriel. Wala din. Miss Gida. 94.1443 equals
34A, capital letter A po, plus 300B, small letter B po. Okay, so sa pagsasolve nito, ganito gagawin ninyo. Kunyari, first equation na ginamit ninyo, tapos A muna yung kinuha. So, magiging 13.2482 minus 34B divided by 5 equals to capital A. Saka nyo i-substitute dito sa second equation. So, magiging 94.1443 equals to 34 times 2482 minus 34B divided by 5 plus 34B. Ay, no, 300. May kisolve naman in 4 decimal places ng letter B. May kikuha. Zero point five nine zero. 0.0590. Kung makikikuha ng capital A, substitute nyo lang sa, kahit dito na nga lang, substitute nyo na lang dito eh. Ano ang capital A? Anong small letter A? So, E raised to 2.2484. Anong 4 decimal places ng small a? So, our final answer equals 9.4726 e raised to 0.0590x. That will be your final answer. Sundan po ba ito? Sundan? Kung paano kuhanin? Madali lang naman eh, no? O sige, last natin kuhanin ay si power regression. Last na to. Sa power regression, meron tayo equation na y equals to ax raised to b. Ang kanyang normal equations ay summation of capital Y equals to n capital A plus B, summation of capital X, summation of capital X capital Y equals to capital A summation of capital X plus small b summation ni capital X squared by
by finding the values in the table. Ano ang mga makukuha nating data? Yan natin dito ng dagdag. Capital X, capital Y, capital X squared, capital Y. First column, capital X, third column, capital X, third column, capital Y, fourth column, fifth na pala. Sorry. Fifth column, capital X squared, sixth, capital X, capital Y. Values for capital X, type. Wait lang 2.1972 at 2.48. Tapos kopyahin ko lang yung kanina. Yung column ng LNY. Sige nga, pa-type na din itong column. Sige, wag na. Wag na pala. Sa ulo ko na. 2.7081. 2.7081. Column naman ng X, capital X squared. Capital X squared. Automatic na to. 0 na to. At saka ito 0. 2.5093. 093, 092. 092 po. Yeah. Ito in-square niya. Yung 1.6. Zero 92 nga. Sunod. Magkakaiba na. Uy, magkakaiba. Sino ang susundin? 3.786.
Ano po yan? Sir, 5902 po. 5. Oh, sala ko. Ay. Column ng X capital Y. Ay, capital X capital Y. Zero. 4.3584. 4.8354. 5.9502. 7.5653. Last, may kikuha ng mga summation. Okay. First equation natin ay ako na lang maglalagay.
capital Y. 13.2482 equals to 5 capital A plus X. 8.2374 small b. 22.7093 equals to 8.2374 A capital A plus 17.3791 na capital small b. May kikuha naman ng capital A, capital small b, tsaka small a. In 4 decimal ha. Kagaya pa rin nung kanina. Pati small letter B, small letter A pa. Parang ano yun? 9 ba yun? Yun. Ayan. Ito nga yung sagot kahapon. So, ang capital A ay 2.2676. Ang small b ay 0.2319. Ang small letter A ay 9.6529. Final answer, dito ko na lang ilalagay. Hindi na wala ka siya. Yan, diyan ka magpa-check. Y equals to 9.6529 x raised to 0.2319. Ano? Sundan po ba kung paano kuhanin ang quadratic, power, tsaka exponential? Nasundan? Yung linear kahapon yun, ano? So, ayan lang naman yung sa linear LSA. Tapos, after nyan, ipapasa ko na po yung problem set problem set 2, part 2. So, ang pasahan nila kasi ay alas 6 na umaga. So, pasahan ninyo ay alas 6. Ano, start 10. Alas 10 ng umaga. Ano? Bukas. Okay? Naintindihan po ba? So, ipapasa ko na sa inyo yung PSET. Ano? Tapos, may question?
Yes po, ano po yun? Sir, pwede, ano na po, may mga nagkapatanong lang po. If yung about po sa deadline ay ma-move po kahit konti lang dahil may quiz ka po kami bukas sa dalawa naming major, termo at SRB po. Halos pagkasunod lang po iyon. Kahit kayo na lang po ang kung papayagan po or hindi. Unang oras ng termo? Ang termo po namin ay 7 to 8:30. Ang SRB po namin ay 1 to 2:30 po, sir. Face-to-face po yun, parehas. Tapos yun pong 10 to 1 ay bale machine shop theory po namin. After nung huling exam. Bali hanggang 2:30 po. May klase pa kayo after nun? Wala na naman po, sir. Tapos na po kami ng 2:30. 7 p.m. Sige po, sir. Thank you po. Ay, last na po. About po dyan sa inyo pong mga sinusulat tsaka daw po yung kahapon. Hindi pa daw ata po na-upload yung kahapon. I-upload ko pa lang. Kasi Po, kayo sir. last Thank na, you po. kayo yung last sa discussion. Okay, sige. Sige po. Class dismiss na tayo. Thank you. Thank you po, sir. Sir, Sige po.